Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magilagay ng panahon yung araw ng Miyerkules, ika-8 ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang super typhoon na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na may international name na Bobby, kasalukuyan na nga po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan huling namataan nga po yan sa layong 1,305 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 185 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 230 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pakanluran sa bilis na 20 km per hour. At dahil nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay binigyan na nga po natin ito sa local name na Bagyong Inday. Ang pangsyam nga po yan na bagyo na nabuo sa taong 2026 at pangalawang bagyo naman sa buwan ng Hulyo. At dahil nga po sa pagpasok nga po nitong super typhoon na ating minumonitor sa may silang bahagi ng ating bansa at kasalukuyan ng nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, may nakatas na nga po tayong wind signal number 1 sa lugar po yan ng Cagayan Valley Regions, Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Santa Teresita. Nakatas nga po ang signal number 1 sa mga nabanggit na lugar, kung saan makakaranas ng 39 to 61 km per hour na bugso na may warning lead time na umaabot sa 36 hours, kung saan inasan nga po natin dito una lalapit ang super typhoon na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon sa kasalukuyan, na ating makikita nga po na pinapalakas na nga po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga bugso ng mga hangin na inaasahan nga po natin ngayong araw na makakaranas ng mga bugso-bugsong hangin dito sa may area ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, most of Mimaropa, most of Bicol Region, most of Visayas, and most of Mindanao. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na hinihila nga po ng super typhoon na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility na Super Typhoon Inday. Base nga po sa ating pinaka-latest track sa super typhoon natin monitor, makikita nga po natin ang track nito na posible nga po itong dumaan dito sa may Northern Luzon, especially dito sa may Babuyang Group of Islands and Batanes. Nabase nga rin po sa pinaka-climatological track sa buwan ng July, makikita nga po natin ang mga bagyong nabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kumikilos nga po ito pahilagang kanluran, kung saan nga po posible nga pong dumaan dito sa may Babuyang Group of Islands and Batanes. Ang unang senaryo po yan, at pangalawa namang senaryo, meron nga pong kumikilos pahilagang kanluran at posible pang pakanluran ang kanyang pagkilos, kaya naman posibleng dumaan dito sa may Central Luzon. Ang pangalawang senaryo po yan. At ang pangatlong senaryo naman po ay posibleng dumaan dito sa may Visayas, kikilos pa hilagang kanluran patungo dito sa may Masbate, Romblon, Marinduque, patungong Batangas, bago tuluyan makatawid ng ating bansa. At mayroon nga rin pong lumilihis nga lang din po ang track, kaya naman maging alerto lang po tayo dahil posible pang magbago ang track dito sa super typhoon nating monitor. Yan po ay pinakabase nga po yan sa climatological track sa buwan ng July, kung saan kapag may nabubuong bagyo, dito nga po dumadaan sa pinaka-track na ito ang mga nabubuong bagyo. Na inasan nga po natin, nakikilos nga po ito pakanluran, hilagang kanluran, na posible nga po muna mas malapit na ito dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya naman maging alerto lang po tayo dahil posible pa tayo magtaas ng wind signal sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Lalubos po natin pinag-iingat at pinaghahanda nga po ang ating mga kababayan sa mga malakas na hangin at mapaminsalang mga ulan, na kung saan posible nga pong magdulot ng mga pagba at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Kaya naman maging alerto lang po tayo. Nabase nga po sa ating pinaka-latest satellite image na posible nga po ditong dumaan sa may Hilagang Luzon man na ating makikita na posibleng dumaan dito sa may Babuyang Group of Islands and Batanes, kung saan sakop nga rin po nito ang Northern Luzon.
especially sa lugar ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao, northern portion of Aurora, Nueva Vizcaya, and Quirino. Sa pinakasakop lang po yan ng malakas na hangin. Samantala, papalakasin nga po nito ang hangin habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan, especially malakas na hangin at mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kabilang ang Mindanao, Visayas, and Luzon. Dahil mag-uumpisa ang hangin dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao katungo dito sa may Visayas at Luzon. Dahil paakyat nga po ang super typhoon nating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated lamang po tayo sa mga panibago namin ulat panahon namin lalabas. Na ating makikita nga po ang pinakasentro ng super typhoon pagdaan nga po dito sa may Babuyang Group of Islands. Makikita nga po natin na malawak nga po ang sakop nito at magdudulot ito ng malawakang mga pagulan at malakas na hangin na mapapaminsala lalong-lalo na sa mga kabahayan at mga pananim na kung saan makapagpapatumba ng mga poste at mga puno. Kaya naman maging alerto lang po tayo kung sakali o wag muna tayong lumabas ng ating mga tahanan habang ito ay dumadaan dito sa may Hilagang Luzon. Dahil nga po sa mga banta ng malakas na hangin kung saan sinasamahan po yan ng mga malakas na mga pag-ulan na magdudulot ng mga pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar, mas mainam makaiwas po tayo sa pinsala ng super typhoon Inday. Na ating makikita nga rin po na posible nga rin pong may kasunod pa nga rin po itong super typhoon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibilities. Sa kasalukuyan nga po, mayroon po tayong minomonitor sa may silangang bahagi ng Mindanao na panibagong low pressure area na kasunod nga po nitong super typhoon Inday. Kung saan nga po, malayo pa nga rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit lubos po natin pinagandang ating magkababayan na ating makikita nga po na mayroon nga pong sirkulasyon ng pagbuo ng masamang panahon sa may silangang bahagi pa ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Nakasunod nga po nitong super typhoon Inday. Makikita nga po natin sa pinaka-satellite image na posible nga pong dumaan dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Sa lugar po yan ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Masbate, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Ang kasunod nga po nitong super typhoon Inday na panibagong low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Mindanao na kung saan nga po kumikilos nga po rin ito pakanluran, hilagang kanluran ng kanyang pagkilos. Na ating makikita nga po may kasunod nga po itong super typhoon Inday. Habang papalayo na yung super typhoon Inday, siya namang pagpasok nito sa mga susunod na araw ang kasunod nga pong bagyo na nabubuo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Na ating makikita nga po na magdudulot nga rin po itong na mga malawakang mga pag-ulan sa pagdaan nga po nitong super typhoon at ng low pressure area sa silangang bahagi ng Visayas patungo dito sa may Oriental Mindoro. At kung pumasok nga rin po itong low pressure area nating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap na bagyo, ay bibigyan nga po natin ito sa local name na Jose, ang pang-10 na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. So maging alerto lang po tayo dahil may kasunod na nga po itong super typhoon Inday na sa may silangang bahagi na nga po ng Mindanao, kung saan maging updated lamang po tayo kung ito nga ba ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility na ating nga pong nakita sa pinaka-latest track na may kasunod nga po itong dumaan dito sa may Visayas patungo nga po dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially kanlurang bahagi ng Oriental Mindoro. At para naman sa maging lagi ng panahon yung araw dito sa Luzon, asahan nga po natin makaranas na nga po tayo ng mga localized thunderstorm or mga biglaang burst ng mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat na hinihila na nga po nitong super typhoon na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan yung pinakasirkulasyon na hangin ay hagip na nga rin po ang silangang bahagi ng Luzon including Visayas. Kaya naman inasan nga po natin ngayong araw na makakaranas ng maulap na paporin na sinasama ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, especially dito sa may Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region. Ay inasan nga po natin makakaranas ng maliwalas na panahon na sinasama ng mga kalat na mga pag-ulan. Nadulot nga po nitong sirkulasyon ng hangin na magdudulot yan ng maulap na paporin at mga boost ng mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Samantalang dito naman sa may kanlurang bahagi ng Luzon, asahan nga rin po natin na epekto nga rin po ng hanging habagat
na hinihila na nga rin po ng Super Typhoon Inday na pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman magdudulot nga rin po ito ng bagyang maulap na paporin na sinasamahan din po ng mga kalat-kalat na mga pagulan. Especially dito sa may Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, and Bataan, including Cavite, Metro Manila, at Batangas. Kabilang na rin po dito sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, and Palawan. Nadulot nga po yan ng hanging habagat. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, ay inasahan pa rin po tayong temperatura na umabot sa 27 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Tuguegarao, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Lawag, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio, 17 hanggang 24 degrees Celsius. Metro Manila, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Tagaytay, 26 hanggang 29 degrees Celsius. At para nga po sa may ginlagay ng panahon dito sa may Visayas and Mindanao, sa kasalukuyan nga po, nasan nga po natin makidudulot na nga po itong maulap na paporin ang hanging habagat. Kaya naman, maging alerto lang po tayo dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Nasan nga po natin ngayong araw ang maulap na paporin kasi nasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, especially dito sa may area ng Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na pinapalakas na nga po nitong Super Typhoon Inday sa may silangang bahagi po yan ng ating bansa. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga lamang sa mga biglaang bus na mapag-ulan tulad ng payong o kinamang kapote. Samantalang sa labing bahagi ng Visayas, especially dito sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran, inasan nga po natin magdudulot na nga rin po ng paulap na paporin ang Super Typhoon Inday. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga biglaang bus ng mga pagulan. Especially mga kalat-kalat na nga po yan dahil sa mga cloud cluster na dala nitong Super Typhoon at hanging habagat. Para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tacloban, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Iloilo, 27 hanggang 32 degrees Celsius. Cebu, 27 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may buong bahagi ng Mindanao, inaasahan nga rin po natin makaranas na nga rin po ng maulap na paporin at sinasama ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot nga po itong hanging habagat na pinapalakas na nga po nitong Super Typhoon Inday. Sa lugar po yan ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Region. Kung saan nga po may inasan nga po na tayong mga pag-ulan. Kung saan nga po mayroon po tayong nakataas na weather advisory. Sa kasalukuyan nga po dito sa may bahagi ng Sultan Kudarat at Sarangani, may nakataas po tayong weather advisory kung saan 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at paggulo ng lupa sa mababang lugar. Kung saan inasahan nga po natin ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar, especially dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na hinihila nga po itong Super Typhoon Inday. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tanan, ugaliin pa rin maging alerto at updated lamang po tayo sa mga panibago namin ulat po na namin lalabas. Ukol nga po sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nadulot nga po ng mga pag-ulan na ating inasahan ngayon hanggang sa mga susunod pang araw. Samantalang sa labing bahagi pa ng Mindanao, inasahan nga rin po natin makakaranas na ng bahagyang maulap na paporin. Nadulot nga po yan ng epekto na nga rin ng hanging habagat at ng Super Typhoon nating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated. Samantala, para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Davao, may inasahan pa rin po tayong agwat ng temperatura na umabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasahan po ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin pa ng ating seaboard. Sa kasalukuyan po yan. Sa mga susunod na oras nga po, posible nga po tayong magtaas ng gale warning sa may silangang bahagi ng Visayas, including Mindanao and Luzon. Nadulot nga po nitong lawak ng Super Typhoon na nagpapataas nga po ng alon ng ating karagatan sa may silangang bahagi po yan ng ating bansa.
na kung saan nga po makikita nga po natin na torrential yung or mas malakas nga po ang taas ng mga pag-alon. So napakadelikado nga po sa ating mga kababayan mga isda na pumalaot dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, o kaya naman lumapit dahil may inasahan po tayong storm surge or yung mga biglaang taas ng mga pag-alon dito sa may dalampasigan. Samantala dito sa may kalurang bahagi ng ating bansa, ating seaboard, nasan nga po natin slight to moderate ang mga pag-alon sa kasalukuyan, ngunit maging alerto lang po tayo dahil sa may dala nga rin pong hangin, itong hangin habagat na malakas. Pinag-iiwas pa rin po natin na pumalaot sa mga nasabing lugar kahit nga po slight to moderate lang po ang mga pag-alon, ngunit dahil nga po sa bugsong hangin nating inasahan na papalakasin nga po ang hangin habagat nitong super typhoon, mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan dahil asan nga po natin ang malakas na hangin. Kahit nga po wala pang mataas na pag-alon dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, mapanganib po sa ating mga kababayan. Kaya ipagpaliban po munang pumalaot sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Sa kasalukuyan nga po yan. At maging alerto lang po tayo dahil posible po tayo magtaas ng gale warning sa mga susunod na oras. At maging updated lang po tayo sa mga panibago namin ulat panahon namin lalabas. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat panahon namin lalabas. Ukol nga po dito sa super typhoon ating monitor at sa mga panibago pang nabuong LPA sa may silang bahagi ng ating bansa. So maging alerto lang po tayo dahil meron po tayong kasunod pa nga po nitong super typhoon Inday na posibleng kumikilos nga po ito sa kasalukuyan pakanluran. So maging alerto lang po tayo dahil kung ito ay maging ganap na bagyo at pumasok na ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan po natin ito sa local name na Jose. Ang pansampu na po yan na bagyo sa taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at sana ligtas po tayo sa pagdaan nga po nitong super typhoon Inday sa ating bansa. Ingat and God bless us all.